Isa pong kilalang trader na si Ginong James Wayne ay muling gumawa ng ingay matapos po niyang kumita ng mahigit kalahating milyon mula kay Ethereum at Pepe. At ngayon, nag-all-in na po siya kay Dogecoin gamit ang 10 times na leverage. Ngayon ay sino nga ba itong si Ginong James Wayne? Bakit po siya sumugal ng mahigit $16.4 million kay Dogecoin? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, si Ginong James Wayne ay isa po sa mga kilalang trader dito sa crypto space. Hindi dahil sa pagiging tahimik, kundi dahil po sa kanyang high risk, high reward na estilo ng pagtitrade. Kumbaga sa sabong, palaban siya palagi kahit alam niyang pwedeng matalo ng malaki. Kilala siya sa paggamit ng matataas na leverage. Ibig sabihin ay ginagamit niya ang maliit na kapital para makontrol ang mas malaking pondo. Isipin mo, parang umutang siya para makapagpusta ng mas malaki. Nitong isang linggo lamang ay pumusta po siya ng $19.5 million kay Bitcoin gamit po ang 40 times na leverage at $100,000 naman kay Pepe. Ayan. Kaya hindi na bago ang risky trades para sa kanya. Pero ito po ang nakakagulat. Kahit na nalugi po siya ng $100 million noong May at $25 million naman ulit nitong June, hindi pa rin po siya tumigil. Ang lakas talaga ng loob niya, di po ba? Ngayon ay paano po siya kumita kay Ethereum at Pepe? Sa kabila ng kanyang mga malalaking talo ay bumawi naman po itong si Ginoong James Wayne nitong July. Una ay kumita po siya ng $521,313 mula po sa kanyang Pepe trade. Hindi po biro yan. Higit kalahating milyong dolyar mula lamang sa isang meme coin. Pangalawa ay kahit maliit lamang, kumita rin siya ng $33,386 mula kay Ethereum. After deduct ng fees, ang total nitong kinita ay umabot po sa $538,499. Malinis, mabilis, at pasok sa timing. At eto pa, ang kanyang Ethereum long trade ay pumatak kasabay ng isang malawakang short squeeze. Kapag maraming traders ang nakapusta na bababa ang presyo ni ETH pero biglang tumaas ito, napipilitan silang bumili ulit para mabawasan ang talo. Dito na po pumuputok ang presyo paakyat. Ngayon is bakit po kay Dogecoin naman siya tumaya ngayon? Ayan, ngayon si Ginong James Wayne ay muling bumalik po sa eksena at sa ngayon ay si Dogecoin naman siya tumaya. At hindi po basta-basta. Naglagay po siya ng position na may halagang $16.4 million. Gumamit po siya ng 10 times na leverage. Ibig sabihin ay konting galaw lang ng presyo ni Dogecoin. Ayan, ay pwede na po siyang kumita ng milyon or mawala ang lahat. Ang kanyang liquidation point ay nasa presyong 0.2559. Ngayon ang kanyang position po ay may unrealized gain na $22,384. Ibig pong sabihin ay tumubo na pero hindi pa niya kinukuha ang kanyang kita. Kaya ang tanong po ng marami ay bakit po si Dogecoin? Ayon sa mga analysts ay maraming traders ngayon ang lumilipat na sa mga altcoins tulad ni Ethereum, XRP at Dogecoin dahil bumababa na po ang market share ni Bitcoin. Sa ngayon ay bumagsak na po ito ng 61.4%, ang pinakamababa mula pa noong buwan ng March. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ni Ginoong Wayne tungkol sa market makers? Ayan. Ang interesting po dito ay si Ginong Wayne mismo ay may paniniwala na target siya ng mga market makers. Ayon po sa kanya,
the market makers have run out of ammo. Ayan, ibig sabihin nito, sa palagay niya ay wala na sa posisyon ang mga malalaking players para hilahin pababa ang market sa kanyang liquidation points. Kumbaga para sa kanya, tapos na ang laro ng manipulation. Kaya mas lumalakas po ang kanyang loob na mag-leverage ulit. Medyo risky pero yan ang kanyang signature. Ano naman po ang nangyayari kay Ethereum sa ngayon? Habang tumataas po ang confidence ni Ginong Wayne, tumataas rin ang presyo ni Ethereum. Sa nitong buwan po ng July, si Ethereum ay tumaas ng mahigit 20%. Ayon po sa Decobase letter, umangat ang market cap ni Ethereum ng higit $150 billion. Umabot na siya sa $3,800 at ayon sa mga analyst ay maaring tumaas pa ito ng 10% na posibleng mag-trigger ng liquidation ng halos $1 billion mula sa mga naka-short positions. Kapag nangyari ito, lalo pang tataas ang presyo. Kaya kung ikaw po ay may hawak kay Ethereum, posibleng masaya ka na ngayon. Para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts, ang ito pong aksyon ni Ginoong James Wayne ay isang paalala ng kapangyarihan at panganib ng leverage trading. O nakakatuwang pakinggan na kumita siya ng halos 30 million mula lang sa kanyang dalawang trades. Pero wag po nating kalimutang dati rin siyang natalo ng malaking halaga sa loob lamang ng isang araw. Kaya kung tayo ay magti-trade gamit ang leverage, kailangan natin ng matinding disiplina, tamang risk management, at malalim na pag-intindi sa galaw ng market. Hindi ito para sa lahat. Kung hindi tayo sanay sa volatility o pressure, mas mainam pa rin na mag-invest sa spot market or gumamit ng low leverage. Ang pagsugal po ni Ginong Wayne kay Dogecoin ay maaaring magdala ng bagong interes sa coin na ito. Kaya kung ikaw po ay nagtitrade ng meme coin, makakatulong ito sa short-term price action. Pero lagi po nating tandaan, ang hype ay pansamantala, ang risk ay totoo. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay si Ginong James Wayne ay parang roller coaster na trader. Minsan pasabog pataas, minsan bigla na lang nawawala. Pero ang mahalagang aral po dito ay hindi lang ang laki ng pera, kundi ang kanyang mindset. Kahit natatalo ng malaki, ay bumabangon pa rin. Hindi natin kailangang gayahin ang high stakes strategy niya. Pero pwede po tayong matuto sa diskarte, sa timing at sa pagkilala sa market signals. Kung pipili po tayo ng leverage, gawin nating kontrolado. Hindi dahil uso ang meme coin ay lalahok tayo agad. Kailangan po na may plano. Kailangan po may exit strategy. At higit po sa lahat, alamin natin kung sino si Dogecoin, ano ang kanyang future, at kung ito nga ba ang tamang coin na i-leverage sa ganitong market condition. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.